Amen. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa umagang ito, sa bagong buhay, bagong kaligtasan. At higit sa lahat, awa. Panginoon, salamat sa awa mo. Salamat sapagkat ang awa mo ay nagdala sa amin ng biyaya. Pag-aralan natin dito sa Mateo 13, Hebreo 4:16. Ngunit humayo kayo at pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Awa ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Kahit lumapit tayong may kalakasang loob sa trono ng biyaya upang makatanggap tayo ng awa at makasampong ng biyaya para sa napapanahong tulong ayon sa Hebreo 4:16. Sinasabi dito ng awa na may pinakamalayong naabot sa mga katangian ng Diyos, higit ng nararating ng awa ang biyaya. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi umabot ng kasing layo ng kanyang biyaya, at ang kanyang biyaya ay hindi umabot ng kasing layo ng kanyang awa. Kung ako ay nasa isang mabuting kalagayan, ang aking katayuan ay tumutugma sa iyo. At binigyan mo ako ng isang regalo, yun ang biyaya. Subalit kung ako ay nasa isang kaawa-awang kalagayan at ang aking katayuan ay malayo sa iyo, binigyan mo ako ng isang bagay, yun ang awa. Kung lumapit ako ay bilang iyong minamahal na kaibigan at binigyan mo ako ng isang regalo, yun ay ang biyaya. Gayunpaman, kung ako ang isang dukhang maruming pulubi, walang kakayahan na gumawa ng ano paman para sa aking sarili, binigyan mo ako ng isang regalo, iyon ang awa. Umabot lamang ng biyaya ang isang sitwasyon na tumutugma nito. Subalit higit na nararating ang awa. Umabot sa isang sitwasyon sa dukha na hindi karapat-dapat ng biyaya ayon sa ating likas na kalagayan. Tayo ay malayo sa Diyos, lubos na hindi karapat-dapat at kanyang biyaya. Karapat-dapat lamang tayong tumanggap ng kanyang awa.